Napakalalim na ng gabi sa Hacienda Solana. Taimtim ang katahimikan na tila nagkukubli sa bawat sulok ng malawak at maringal na mansyon. Ang mga pader nitong pininturahan ng kulay okre, ang mga lumang haligi na gawa sa matibay na nara, at ang mga bintanang salamin na sumasalamin sa liwanag ng buwan ay nagpapatunay sa mayamang kasaysayan at walang kapantay na karangyaan nito. Ngunit sa kabila ng lahat ng ganda at yaman, isang malamig at malungkot na simoy ang humihiga sa bawat silid, nagpaparamdam ng kalungkutan sa bawat pumapasok. Ito ang tahanan ni Don Rafaelito Rafa Sison Legazpi, isang binata, ngunit mayaman na tila ba ang kaluluwa ay kasing lamig ng marmol na sahig na kanyang tinatapakan. Sa loob ng malaking pribadong aklatan ng Don, kung saan ang amoy ng lumang papel at pinatuyong kahoy ay naghahalo, si Diwata Wata Maliksi ay abala sa kanyang gawain. Ang kanyang maliit ngunit mabilis na katawan ay nagpapalipat-lipat sa pagitan ng matataas na estante ng libro. Ang kanyang mga kamay ay maingat na nagpupunas ng alikabok sa bawat tomo. Ang mga mata niya, bagamat pagod sa maghapong pagtatrabaho, ay nananatiling matalim at mapanuri. Hindi nawawala ang pagiging masinop sa bawat detalye. Si Wata ay nagmula sa Barangay Silangan, isang komunidad na puno ng buhay at ingay, at ang pagtatrabaho sa Hacienda Solana ay kanyang paraan upang matustusan ang pagpapagamot ng kanyang inang si Aling Maricela at ang pag-aaral ng kanyang kapatid na si Ate Lia. Ang pangalan niyang Diwata ay tila ba naglalarawan sa kanyang dalisay na puso at malinis na kalooban, habang ang Maliksi naman ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging masipag at handang gumawa. Habang maingat niyang inaalis ang isang lumang libro mula sa estante upang punasan, isang bagay ang nahulog mula sa pagitan ng mga pahina nito. Isang lumang litrato, punit-punit na tila ba sinadya. At kasama nito, isang maliit na alahas, isang pin na may kakaibang disenyo, tila ba isang luma at pinong brotse. Kinurot ng kuryosidad ang puso ni Wata. Maingat niyang pinulot ang litrato at sa ilalim ng dim na ilaw ng aklatan, pilit niyang pinagdudugtong ang mga punit. Ang larawan ay tila ba isang pamilya, ngunit ang mga mukha ay malabo na at halos hindi na makilala. Habang abala siya sa pagtatangkang ayusin ang litrato, narinig niya ang mahinang tunog ng mga yabag na palapit. Bumalik ang kanyang atensyon sa pinto. Nakatayo roon si Don Rafa. Ang kanyang matangkad at magandang tindig ay tila ba nagdagdag ng lamig sa silid. Ang kanyang mga mata, na karaniwang nagtatago ng isang malalim na kalungkutan, ay ngayon ay mas malamig pa sa yelo, nakatutok, walang kurap, sa kanyang kamay na hawak ang pin. Walang salita ang lumabas sa bibig ng Don, ngunit ang kanyang titig ay higit pa sa anumang salita. Ito ay titig na puno ng pagdududa, pagtatanong, at isang uri ng paratang na nagpalamig sa dugo ni Wata. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Isang mahinang ting ang narinig ng madulas ang pin mula sa kanyang nanginginig na daliri at nahulog sa marmol na sahig. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Wata na tila ba siya ay nasa ilalim ng isang pagsubok na hindi nakikita, ngunit napakabigat at napakahirap. Ang katahimikan ng Don ay higit pa sa anumang akusasyon. Ito ay isang uri ng pader na naghihiwalay sa kanila, puno ng lihim na pagdududa na tila ba sumisigaw sa bawat sulok ng silid. Ngunit si Wata ay hindi basta-basta susuko. Ang mga aral ni Aling Maricela sa Barangay Silangan ay nagbigay sa kanya ng tatag at lakas. Ang dangal ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman, anak. Ang palaging paalala ng kanyang ina. Dahan-dahan, yumuko siya at maingat na pinulot ang pin mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mata ng Don. Walang takot, walang pagdududa, tanging katapatan. Dahan-dahan niyang inilagay ang pin sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng estante, sa mismong lugar kung saan niya ito nakita.
Ang titig ni Rafa ay nanatili sa kanya. Walang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha, ngunit sa loob, may isang maliit na bahagi ng kanyang sarili ang nagtataka. Hindi niya inaasahan ang ganoong reaksyon mula sa dalaga. Karaniwan, ang mga taong kanyang sinubok ay agad na nagpapakita ng takot o pagtatanggol. Ngunit si Wata ay kalmado, matatag, at tila ba handang harapin ang anumang pagdududa. Sa sandaling iyon, alam ni Rafa na nagsisimula na ang isang laro, isang pagsubok na hindi niya sigurado kung ano ang magiging kahihinatnan. At sa puso ni Wata, kahit walang anumang sinabi ang kanyang amo, naramdaman niya na tila ba siya ay inilalagay sa isang timbangan at ang kanyang dangal ang tanging puhunan. Ang malamig na simoy sa Hacienda Solana ay tila ba lalong lumalim, dala ang tensyon sa pagitan ng dalawang mundo. Ang marangya ngunit malungkot na buhay ng isang don at ang simpleng ngunit matatag na pagkatao ng isang dalagang nagtataglay ng tunay na diwa ng barangay Silangan. Pagkalipas ng gabing yon ng maramdaming pagtatalo ng mga mata, isang bagong araw ang sumikat sa Hacienda Solana, dala ang sinag ng pag-asa para sa iba. Ngunit para kay Don Rafa, ito ay simula ng mas matinding pagdududa. Hindi maalis sa kanyang isip ang matatag na titig ni Wata, ang kanyang kalmado at buong pagtitimpi sa kabila ng tahimik niyang akusasyon. Hindi siya katulad ng iba. Bulong niya sa sarili. Ngunit ang boses ng pagdududa ay mas malakas pa. Ang matinding pagnanais na tuklasin ang tunay na kulay ng dalaga ay lalong nag-alab sa kanyang puso. Nagsimula siya ng mas seryosong pagsubok, mas pinino, mas tago, upang walang sino man ang makahalata, maliban sa kanya. Isang umaga, habang nililinis ni Wata ang marangyang opisina ng Don, napansin niya ang isang mamahaling pitaka na nakahiga sa ibabaw ng mesa. Bahagyang nakabukas at may nakalitaw na bungkos ng mga makukulay na perang papel. Hindi ito nakatago sa loob ng drawer o sa ilalim ng mga papeles, kundi tila ba sinadya na ipinapakita. Sa ilalim ng isang sulyap na tila ba hindi sadya, nakatingin si Rafa mula sa kanyang upuan, nagpapanggap na abala sa pagbabasa ng mga papeles sa kanyang tablet. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, naghihintay, nagbabantay sa bawat galaw, bawat kislap sa mga mata ng dalaga. Si Wata, walang kamalay-malay sa lihim na pagmamanman ng kanyang amo, ay saglit na tumigil. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa pitaka, ngunit hindi dahil sa pagnanais, kundi dahil sa pagtataka. Bakit nakahiga lang ito diyan, bukas at nakanganga? Alam niyang napakahalaga ng bawat sentimo para sa kanyang pamilya, para sa pagpapagamot ni Aling Maricela at sa pag-aaral ni Ate Lia. Ngunit mas mahalaga sa kanya ang dangal. Maingat niyang kinuha ang pitaka, sinara ng maayos, at inilagay sa loob ng isang maliit na drawer sa gilid ng mesa na pinaniniwalaan niyang ligtas at nakapaloob sa personal na espasyo ng Don. Hindi niya ito dinampian ng kahit anong masamang hangarin. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paglilinis. Tila ba walang nangyari. Ang kanyang mukha ay kalmado at walang anumang bakas ng pagkagulat o pagtataka. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rafa ang isang bahagyang pagkagulat na hindi niya inaasahan. Inaasahan niya ang pagdadalawang isip, kahit isang maliit na pag-aatubili, o kahit isang sulyap na may pagnanais. Ngunit wala. Diretsahan at walang pag-aalinlangan ang ginawa ni Wata, na tila ba ang pagiging tapat ay isang natural na bahagi ng kanyang pagkatao. Kinabukasan, isang antigong relo naman ang nakalimutan ni Rafa sa mesa sa tabi ng isang tumpok ng mga luma at mahalagang libro. Ang ginto at pinong pagkakagawa nito ay sumasalamin sa liwanag ng araw, isang akit na mahirap tanggihan para sa sinumang nangangailangan. Muli, si Rafa ay nagtago sa likod ng kurtina ng kanyang pagdududa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ni Wata sa pamamagitan ng CCTV camera
na lihim na nakakabit sa sulok ng silid. Nang makita ni Wata ang relo, hindi siya nag-alinlangan. Hindi niya ito hinawakan ng matagal o sinuri ang halaga nito. Sa halip, kumuha siya ng isang maliit na kahon mula sa isang istante. Maingat na inilagay ang relo sa loob nito at ibinalik ang kahon sa parehong istante. Selyado ang lihim. Nang dumating si Manong Nestor, ang matapat na mayordomo, kusa niya itong itinuro. Manong Nestor, nakita ko po ang relo ni Don Rafa dito. Baka po nakalimutan niya. Inilagay ko po sa kahon para hindi malaglag o mawala. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Manong Nestor na matagal nang nagtatrabaho para sa pamilya Sison Legaspi at kilala ang pagiging masinop ni Wata. Maraming salamat, Wata. Napakabuti mo talagang bata. Hindi alam ni Wata na ang mga simpleng kilos na ito ay mas malalim pa sa pag-iisip ni Rafa, na ang bawat galaw niya ay sinusuri, bawat desisyon ay binibigyan ng puntos. Sa kanyang opisina, nanonood si Rafa sa screen. Ang kanyang mga mata ay nanatiling walang ekspresyon. Ngunit sa loob, isang unos ng damdamin ang nagaganap. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang kanyang mga pagsubok ay laging nagbubunyag ng parehong katotohanan. Ang kahirapan ay nagtutulak sa tao na gumawa ng masama, na ang pera ay nagpapabago sa tao. Ngunit kay Wata, tila ba nagkamali siya sa kanyang pagtatansya. Ang kanyang isip ay bumalik sa nakaraan, sa mga alaala na matagal na niyang ibinaon sa pinakamalalim na sulok ng kanyang kaluluwa. Mayroong isang oras na si Rafa ay hindi ganito. Siya ay bukas, mapagbigay, at puno ng tiwala sa bawat taong kanyang nakakasalamuha. Ngunit lahat ng iyon ay nagbago sa isang madugong gabi. Isang gabi na puno ng pagtataksil at pait. Ang kanyang matalik na kaibigan, si Carlo de la Cruz, na kanyang pinagkatiwalaan ng kanyang buong negosyo at mga lihim, at ang kanyang minamahal na nobya, si Clarice de la Cruz, na pinakasalan niya dapat. Magkasama silang nagtaksil sa kanya. Ginawa nila ang lahat para sirain siya, para kunin ang kanyang yaman, para durugin ang kanyang puso at reputasyon. Ang pagmamahal ni Clarice ay isang kasinungalingan lamang, isang maskara para makuha ang kanyang pangalan at pera. Si Carlo naman, na ngayon ay mas kilala bilang si Marco Antonio Macoy de la Cruz, ang nakatatandang kapatid ni Clarice, ay nagkunwaring matalik na kaibigan para makapagnakaw ng impormasyon at ipagbenta ito sa mga kalaban ng kanilang negosyo. Ang sakit ng pagtataksil ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang puso. Isang sugat na hindi kailanman gumaling. Isang anino na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagbago. Iyon ang dahilan kung bakit niya pinaghihinalaan ang bawat isa. Lalo na ang mga taong tila ba walang-wala at walang ibang pagpipilian. Para sa kanya, ang kahirapan ay isang madaling dahilan para ipagkanulo ang tiwala at para maging mapagsamantala. Hindi na ako magpapaloko pa. Ang matigas niyang sumpa sa sarili, isang panata na kanyang inaalala sa bawat pagsubok. Ngunit sa bawat kilos ni Wata, ang pader ng kanyang pagdududa ay unti-unting nagkakabitak. Ang kanyang panata ay tila ba unti-unting lumalambot. Samantala, si Wata ay nagpapatuloy sa kanyang gawain. Ang kanyang puso ay malinis at walang anumang masamang hangarin. Hindi niya alam ang pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Para sa kanya, ang pagiging tapat at matuwid ay isang natural na bagay. Isang aral na kanyang baon-baon mula pa sa pagkabata, mula sa kanyang ina. Anak, ang dangal ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Ang boses ni Aling Maricela ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Maaari tayong maging mahirap sa salapi, ngunit huwag kailanman maging mahirap sa puso at sa pagkatao. Ang bawat sentimo na kikitain mo ay dapat malinis, malinis na pinaghirapan. Tandaan mo, walang halaga ang yaman kung ang dangal mo ay nawala. Ang mga salitang iyon ay nakaukit sa puso ni Wata. Alam niya ang halaga ng bawat kusing at kung gaano kahirap kitain ito.
Ngunit mas alam niya ang halaga ng kanyang dignidad at ang pangalan ng kanilang pamilya. Para sa kanya, ang paggawa ng tama ay hindi isang option, kundi isang obligasyon, isang paraan upang parangalan ang kanyang pamilya, ang kanyang ina, at ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Upang mas malalim pang sukatin ang kakayahan ni Wata, isang bagong gawain ang ipinagkaloob ni Rafa. Isang umaga, ipinatawag niya si Wata sa kanyang opisina. "Wata," sabi niya, ang kanyang tinig ay malamig, ngunit may bahagyang pagdududa sa ilalim nito. May isang silid sa silong na puno ng mga lumang dokumento ng pamilya. Kabilang dito ang mga lumang kasunduan sa lupa. Mga financial records na ilang dekada na ang nakalipas at kung ano-ano pa. Nais kong ayusin mo ang lahat ng iyon. Kailangan itong maklasify at maitala ng maayos. Mag-uumpisa ka sa Lunes. Ang silid sa silong ay isang alamat sa Hacienda Solana. Ito ay isang malaking espasyo, halos kasing laki ng buong aklatan, na puno ng mga kahon at tumpok ng mga lumang papeles, nalilimutan at naaalikabukan. Ito ay isang gawain na nangangailangan ng labis na pasensya, pagtitiyaga at isang matalas na mata para sa detalye. At higit sa lahat, ang kakayahang humawak ng mga sensitibong impormasyon ng may lubos na pagkakatiwalaan. Para kay Rafa, ito ang huling pagsubok, ang pinakamahirap. Kung mayroon mang lihim o sensitibong bagay na maaaring gamitin ng isang tao laban sa kanya, doon ito matatagpuan. Ito ang magsasabi kung si Wata ay karapat-dapat sa kanyang tiwala o kung siya ay isa lamang sa maraming taong nagpapanggap. Nang makita ni Wata ang dami ng trabaho sa silong, halos manlumo siya. Ang bawat sulok ay puno ng alikabok. Ang mga kahon ay nakasalansan ng walang ayos, at ang amoy ng lumang papel ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng pagod. Ngunit hindi siya sumuko. Ito ay trabaho, at kailangan niya itong gawin ng buong puso at ng buong kakayahan. Pinagmasdan niya ang mga papeles, ang bawat kahon ay tila naglalaman ng mga kwento ng nakaraan, mga lihim na matagal nang natutulog. Sa susunod na mga araw, si Wata ay abala sa silong. Maaga siyang gumising at gabi na siyang umuuwi. Ang kanyang mga kamay ay puno ng alikabok, ngunit ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Bawat dokumento ay kanyang binasa, inuri, at inilagay sa tamang folder. Maingat na inilalagay ang bawat piraso sa lugar nito. Walang pumiglas, walang nagreklamo. Tanging ang tunog ng pagbubukas at pagsasara ng mga kahon, ang paglilipat ng mga papeles, at ang kanyang tahimik na pagtatrabaho ang naririnig. Nakita ni Manong Nestor ang sipag ni Wata at labis niya itong hinangaan. Isang gintong puso ang batang yan, Don Rafa. Bulong niya sa Don, na tila ba narinig ni Rafa, ngunit hindi niya pinansin, abala sa pagmamanman sa kanyang pagsubok. Sa bawat araw na lumilipas, sa bawat pagsubok na kanyang isinasagawa, lalong naguguluhan si Rafa. Ang kanyang matagal ng paniniwala na ang lahat ng tao ay may presyo, na ang kahirapan ay isang dahilan para gumawa ng masama, ay unti-unting nagbabago. Nakikita niya kay Wata ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang mundo, ang purong katapatan, ang matibay na dangal, at ang hindi matitinag na kabutihan. Hindi siya ang babaeng kanyang inaasahan. Hindi siya ang uri ng taong sanay niyang makita. Si Wata ay ibang-iba. At ang pagiging iba niya ay nagsisimulang gumising sa isang bahagi ng puso ni Rafa na matagal nang natutulog. Isang bahagi na inakala niyang patay na. Ang tanong ay, handa ba siyang harapin ang katotohanan ito? Handa ba siyang pagdudahan ang kanyang sariling pagdududa? Ang pagsubok ay nagpapatuloy, ngunit ngayon, hindi lamang si Wata ang sinusubok. Maging ang puso at paniniwala ni Don Rafa ay nakatutok sa isang krusyal na pagsubok. Nang maglaon, sa gitna ng mga bundok ng alikabok at mga lumang papel sa silong, si Wata ay patuloy sa kanyang masinsinang pagtatrabaho. Araw-araw,
Unti-unting nagiging malinaw ang istruktura ng dating magulong espasyo. Ang mga kahon ay inaayos, ang mga dokumento ay inuuri, at ang bawat piraso ng kasaysayan ng pamilya, Season Legaspi, ay binibigyan ng bagong buhay. Ang amoy ng lumang papel na dati nagpaparamdam ng pagkaluma ay unti-unting nagiging amoy ng pagtuklas ng mga lihim na tila ba naghihintay lang na muling masilayan ng araw. Isang hapon, habang binabasa ni Wata ang isang tumpok ng mga lumang kontrata sa lupa, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Sa ilalim ng isang selyadong kahon na tila ba nakalimutang ilagay sa tamang kategorya, mayroong isang folder na may nakasulat na Proyekto Sikat Araw, Huling Yugto. Agad siyang kinabahan. Alam niya na ang Proyekto Sikat Araw ay isa sa mga pinakamalaking at pinakabagong negosyo ni Don Rafa. Isang pagtatangkang buhayin ng isang bahagi ng lupa ng kanilang hasyenda para sa isang malaking ecotourism resort. Ang mga dokumento sa folder ay detalyado, naglalaman ng mga critical deadlines, mga kasunduan sa mga supplier, at mga nakatakdang pagpupulong na, sa kanyang pagkakaintindi, ay dapat nang natapos o nasa maayos na daloy. Ngunit ang ilan sa mga ito ay may mga red flag at mga petsang nagpapakita na ang mga ito ay dapat sanang nirebisa o naaksyonan na. Tila ba nakalimutan ng mga ito? Kung hindi ito mapapansin sa lalong madaling panahon, maaring malaki ang mawala kay Don Rafa, hindi lamang pera, kundi pati na rin ang kanyang reputasyon. Hindi nag-aksaya ng oras si Wata. Maingat niyang inilagay ang folders sa isang malinis na plastic at agad na nagtungo sa opisina ni Manong Nestor. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-aalala. Manong Nestor, ang sabi niya, ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamadali. May nakita po akong mga dokumento sa silong tungkol sa Proyekto Sikat Araw. Mukhang napakahalaga po nito at tila ba nakalimutan. Ang mga petsa po rito ay nagpapakita na dapat may mga aksyon na po. Pero mukhang hindi pa po naaaksyonan. Ibinigay niya ang folder sa mayordomo, ang kanyang mga mata ay nananatiling seryoso. Kinunot ni Manong Nestor ang kanyang noo. Kilala niya ang Proyekto Sikat Araw. Ito ang pinakabinibigyang pansin ni Don Rafa sa mga panahong iyon. Agad niyang binuksan ang folder at sinuri ang mga nilalaman nito. Habang binabasa niya ang mga dokumento, lalong lumalaki ang kanyang mga mata. Diyos ko po, bulong niya. Paano nangyari ito? Napakahalaga ng mga ito. Hindi ito maaaring mangyari. Nagmadali si Manong Nestor sa opisina ni Don Rafa. Ang folder ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Sa kabila ng kanyang edad, ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng kaba. Agad niyang ipinaliwanag ang sitwasyon kay Rafa at sinabi kung paano natuklasan ni Wata ang mga dokumento. Nang marinig ni Rafa ang balita, isang alon ng iba't ibang emosyon ang humampas sa kanya. Pagkagulat, pagkabahala, at pagkatapos, isang hindi inaasahang paghanga. Nakatingin siya sa mga dokumento at doon, sa ilalim ng kanyang matalas na tingin, nakumpirma niya na ang mga ito ay tunay na kritikal. Ito ay isang pagkakamali na maaaring magdulot ng malaking kapahamakan sa kanyang kumpanya. At natuklasan ito ng kanyang simpleng kasambahay. Kinabukasan, isang importanteng meeting ang ipinatawag ni Rafa. Kabilang sa mga dumalo ay ang ilang senior executives ng kanyang kumpanya at maging si Manong Nestor at Wata ay inanyayahan. Sa harap ng lahat at sa kabila ng kanyang karaniwang malamig na pag-uugali, tumayo si Rafa. Nais kong ipahayag ang aking pasasalamat. Ang sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at may awtoridad. Sa nakalipas na mga araw, dahil sa masinsinang pagtatrabaho ni Wata maliksi sa ating mga archives, natuklasan ng ilang mahalagang dokumento na may kinalaman sa Proyekto Sikat Araw. Kung hindi ito natuklasan sa lalong madaling panahon, maaaring magdulot ito ng malaking problema sa ating kumpanya.
Sa kanyang pagiging masinop at tapat, naligtas niya tayo sa isang malaking kapahamakan. Ang mga mata ng lahat ay napunta kay Wata, na nakatayo ng bahagya sa likuran. Ang kanyang mukha ay namumula sa hiya at gulat. Hindi niya inaasahan ang ganitong pampublikong pagkilala, lalo na mula kay Don Rafa. Ang Don, na sa tingin niya ay puro pagdududa ang itinutunghay sa kanya, ay ngayon ay pinupuri siya sa harap ng maraming tao. Pagkatapos ng pagpupulong, hindi pa rin mawala ang nangiti sa labi ni Manong Nestor. Kita mo na, Wata, hindi ka nagkakamali. Talagang pinahahalagahan ni Don Rafa ang iyong trabaho. Para kay Wata, ang mga salita ni Rafa ay tila ba isang mainit na sinag ng araw sa kanyang malamig na mundo. Nakaramdam siya ng kakaibang kagalakan, isang pakiramdam ng pagiging pinahahalagahan na hindi niya kailanman naramdaman. At sa sandaling iyon, sa likod ng matalas na mga mata ni Rafa, tila ba nakita niya ang isang bahid ng lungkot, isang anino ng nakaraan na matagal nang nagkukubli. Naalala niya ang punit-punit na litrato mula sa aklatan. At ang isa pang lumang litrato na natuklasan niya sa silong, isang litrato ng isang pamilyang hindi nabuo, isang pamilyang nagpapahiwatig ng isang malaking kawalan sa buhay ng Don. Samantala, sa kanyang opisina, matapos ang pagpupulong, hindi pa rin maalis sa isip ni Rafa ang pagiging matapat at masinop ni Wata. Hindi ito simpleng pagsubok na pinagdaanan niya. Ito ay isang patunay ng purong katapatan, isang katangiang matagal nang nawala sa kanyang mundo. Ang paghanga ay unti-unting lumalalim at sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng isang maliit na koneksyon, isang pamilyar na damdamin ng pagtitiwala na akala niya ay patay na. Nang gabing iyon, habang umiinom sila ng kape ni Manong Nestor sa balkonahe, biglang nagsalita si Rafa, isang bagay na bihira niyang gawin. "Manong Nestor," ang sabi niya. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa madilim na hardin. Napakahirap maging Season Legaspi, hindi ba? Napangiti si Manong Nestor, isang ngangiting puno ng pag-unawa. "Matagal na po akong naglilingkod sa inyong pamilya, Don Rafa. Alam ko po ang bigat ng pangalan na yan. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa inyo, naghihintay ng pagkakamali." "Oo," sagot ni Rafa, at ang lahat ay tila ba naghihintay lang ng pagkakataon na mapakinabangan ka. Naalala mo pa sina Carlo at Clarice? Bahagyang nanginig si Manong Nestor. "Hindi ko po malilimutan, Don Rafa, ang sakit na idinulot nila sa inyo. Iyon ang nagpabago sa akin, Manong Nestor." Patuloy ni Rafa, ang kanyang boses ay may bahid ng pait. "Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng tiwala na ibinigay ko, kinuha lang nila. Mula noon, nahirapan na akong magtiwala sa kahit sino. Pakiramdam ko, laging may nakatagong motibo ang bawat isa, laging may presyo, laging may kapintasan." Ngunit si Wata, Don Rafa, maingat na sabi ni Manong Nestor, iba siya. "Nakita ko na po ang maraming nagdaan dito, ngunit siya po ay may kakaibang puso. Hindi po niya kayang magtaksil." Napabuntong hininga si Rafa. "Alam ko, nakikita ko rin, at iyon ang nakakagulo sa akin. Hindi ko maintindihan. Sa lahat ng tao na pwedeng magpakita ng kabutihan, bakit siya? Bakit ang isang taong galing sa mahirap na kalagayan, ang isang taong may libu-libong dahilan para maging masama, ang siyang nagpapakita ng pinakadalisay na dangal?" Ang pag-amin na ito ay isang malaking hakbang para kay Rafa. Ang pader ng kanyang pagdududa ay unti-unting gumuguho. Sa kabilang banda, sa magulong, ngunit masiglang barangay Silangan, si Wata ay abala sa pagtulong sa kanyang ina at kapatid. Linggo iyon, at ang buong barangay ay tila ba nagdiriwang ng isang maliit na fiesta. Ang mga ilaw ay kumukutitap sa mga kalsada, ang musika ay umaalingaw-ngaw mula sa mga bahay, at ang amoy ng iba't ibang lutuin ay nagpapainit sa kapaligiran. "Wata, anak, halika na rito," tawag ni Aling Maricela, habang abala sa paghahanda ng sinigang na baboy, ang paboritong ulam ng buong pamilya.
Ang usok mula sa kumukulong sabaw ay nagbibigay ng mainit at maasim na amoy. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng tahanan at pamilya. Opo, inay, sagot ni Wata. Agad siyang tumulong sa paghihiwa ng mga gulay. Katabi niya si Ate Lia, na abala sa pag-aayos ng mesa. Kumusta ka naman sa hasyenda, anak? Tanong ni Aling Maricela habang hinahalo ang sabaw. Hindi ka ba napapagod? Ang sabi ko naman sa'yo, magpahinga ka rin minsan. Napangiti si Wata. Ayos lang po ako, inay. Hindi naman po ganun kahirap. Tsaka, may magandang nangyari po kanina. Pinuri po ako ni Don Rafa sa harap ng mga kasamahan niya. Nagulat si Aling Maricela at Ate Lia. Talaga? Ang lamig ng taong yon ay napurihan ka? Tanong ni Ate Lia na may halong paghanga. Opo, sagot ni Wata. Ang kanyang ngiti ay mas lumawak. May nakita po kasi akong mga importanteng papeles na nakalimutan tungkol sa isang malaking proyekto. Naibalik ko po, kaya pinasalamatan niya ako. Napakabuti mo talaga, Wata, sabi ni Aling Maricela. Niyakap niya ang kanyang anak. Sabi ko na nga ba, ang paggawa ng tama ay hindi kailanman masasayang. Tandaan mo, anak, ang pakikisama at ang dangal ay ang pinakamahalagang yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Habang kumakain sila ng masarap na sinigang, nagsalitan sila sa pagbabahagi ng kanilang mga kwento sa araw na yon. Ang mga tawa at kwentuhan ay nagpuno sa kanilang maliit na bahay. Isang buhay na puno ng init at pagmamahalan, na taliwas sa malamig at malawak na Hacienda Solana. Dito, sa gitna ng ingay at buhay ng barangay Silangan, nahanap ni Wata ang kanyang sarili, ang kanyang pagkakakilanlan, at ang kanyang kaligayahan. Ngunit hindi lahat ng sulok ng mundo ay masaya at mapayapa. Sa isang mamahaling restaurant sa Makati, nagkaroon ng pagpupulong si Rafa. Ang kanyang tingin ay matalim na napadpad sa isang pamilyar na mukha, si Marco Antonio Macoy de la Cruz, ang kapatid ni Clarissa at ang dating Carlo de la Cruz na nagtaksil sa kanya. Mas lalong gumanda si Macoy. Ang kanyang damit ay pinakamahal, ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Ngunit sa likod ng kanyang ngiting matatamis, nakikita ni Rafa ang anino ng isang lobo na nagkukubli sa likod ng balat ng tupa. Rafa? Bati ni Macoy. Ang kanyang boses ay tila honey, ngunit may bahid ng lason. Napakalaki ng pinagbago mo. Mas lalong naging matagumpay ang iyong imperyo. Ngunit hindi ba't mas maganda kung may makakasama ka sa tagumpay na yan? Pinilit ni Rafa na maging kalmado. Salamat, Macoy. Ikaw rin. Mukhang magaling ka na rin sa iyong larangan. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Oo, sabi ni Macoy. Tumawa siya ng marahan. Naghahanap ako ng mga bagong oportunidad. Narinig ko, may mga lupain ka pala sa Batangas na hindi mo pa nagagamit. Ang proyekto Sikat Araw, di ba? Napakagandang ideya. Sayang lang, medyo matagal nang hindi mo pa napapatakbo. Nanigas si Rafa. Paano niya nalaman ang tungkol sa proyekto Sikat Araw? At paano niya nalaman na nagkaroon ng problema doon? Isang malamig na simoy ang dumaloy sa kanyang gulugod. Ang mga dokumento na nakalimutan, ang mga deadlines na muntik ng makaligtaan. Tila ba may nakakaalam ng kanyang mga kahinaan? Maraming salamat sa iyong interes, Macoy. Ang sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay naging mas malamig. Ngunit ang mga proyekto ko ay hindi para sa iba. Talaga? Tanong ni Macoy. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sana lang ay hindi mo pagsisihan ang iyong desisyon, Rafa. Ang mundo ng negosyo ay puno ng mga sorpresa. Ang mga lumang kaaway ay maaring bumalik at ang mga lumang sugat ay maaring muling magdugo. Tumayo si Macoy. Ibinigay ang kanyang calling card at umalis. Iniwan si Rafa na puno ng pagdududa at pagkabahala. Ang pakikipagtagpo kay Macoy ay nagpalinaw sa lahat. Ang mga lumang sugat ay hindi kailanman gumaling.
at ang bagong pagtitiwala na nagsisimulang umusbong sa puso ni Rafa ay nanganganib na sirain ng mga anino ng nakaraan. Si McCoy ay isang nagbabantang-banta at ang kanyang pagdating ay nagdulot ng isang bagong pagsubok, hindi lamang para kay Wata, kundi para na rin kay Don Rafa at sa kanyang buong imperyo. Ang dilim ay muling kumakalat sa Hacienda Solana at sa pagkakataong ito, hindi lamang ang pagdududa ang kaaway, kundi pati na rin ang kapahamakan. Ang payapa at maingay na ritmo ng Barangay Silangan ay unti-unting nababalutan ng isang mabigat na ulap ng pag-aalala para kay Wata. Ang mga ngiti ni Aling Maricela, bagamat pilit, ay hindi maitago ang kanyang humihinang katawan. Ang kanyang ubo ay lalong lumala at ang lagnat na sumusumpong sa kanya ay tila ba ayaw ng bumitiw. Kinailangan nilang ibenta ang ilan sa kanilang mga mahalagang ari-arian. Ang lumang radyo na nagbigay ng saya sa maraming taon. Ang maliit na alahas na minana ni Aling Maricela mula sa kanyang ina. Para lang matugunan ang gastos sa gamot at sa mga konsultasyon sa doktor. Ang mga matatamis na tawa ni Ate Lia ay napalitan ng mga buntong hininga ng pagkabahala. Lalo na nang dumating ang balita mula sa kanyang paaralan sa vocational. May isang malaking pagkakataon para sa kanya na makakuha ng scholarship sa isang prestihiyosong technical school. Ngunit kailangan niyang magbayad ng isang malaking halaga para sa initial enrollment at materials fee sa loob lamang ng isang linggo. Isang pagkakataon na maaring magpabago ng kanilang buhay, ngunit isang imposible kung iisipin ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Ang bawat sentimo ay tinitimbang, bawat desisyon ay mahirap. Ang puso ni Wata ay mabigat, tila ba dinadaig ng bigat ng responsibilidad. Isang hapon, habang naglalakad si Wata pauwi mula sa isang karinderya, kung saan siya nagtrabaho ng part-time pagkatapos ng kanyang shift sa Hacienda Solana, may isang itim na kotse na dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Hindi ito karaniwan sa Barangay Silangan. Ang bintana ay bumaba at doon, nakaupo si Marco Antonio McCoy de la Cruz, ang lalaking nakita ni Don Rafa sa mamahaling restaurant. Ngayon, nasa harapan niya. Magandang hapon, Diwata Maliksi. Ang bati ni McCoy, ang kanyang ngiti ay parang pusa na may nakakain ng ibon, matamis ngunit may bahid ng pagmamalabis. Nabalitaan ko ang iyong kasipagan sa Hacienda Solana, kahanga-hanga. Nagulat si Wata. Hindi niya kilala si McCoy. Paano siya nakilala nito? Pasensya na po, Ginoo, ngunit hindi ko po kayo kilala. Ang sabi niya, nag-iingat. Bumaba si McCoy mula sa kotse. Ang kanyang mga galaw ay makinis at puno ng tiwala. Ako si Marco Antonio de la Cruz. Maaari mo akong tawaging McCoy, isang kaibigan ni Don Rafa, kung maituturing. Isang maliit na tawa ang lumabas sa kanyang bibig. O marahil, isang lumang kakilala. Ang kanyang mga mata ay matatalas. Tila ba sinusuri ang bawat detalya ng pagkatao ni Wata. Nabalitaan ko ang iyong pamilya, Wata. Ang iyong ina, si Aling Maricela, at ang iyong kapatid, si Ate Lia. Mukhang nahihirapan kayo sa kasalukuyan, hindi ba? Nanlamig si Wata. Paano nito nalaman ang lahat ng yon? Sino po kayo? At bakit niyo po na nalalaman ang mga yan? Tanong niya, may bahid ng takot sa kanyang boses. Huwag kang mag-alala, Wata, sabi ni McCoy. Inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Wata, isang galaw na nagpatindig sa balahibo ng dalaga. Gusto lang kitang tulungan. Narito ako upang magbigay ng solusyon sa iyong mga problema. Lumapit siya ng bahagya, at ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay lalong nagpakaba kay Wata. Nabalitaan ko rin ang iyong natuklasan sa silong ng hasyenda. Ang mga dokumento tungkol sa proyekto Sikat Araw. Napakahalaga ng mga yon, Wata. At ang impormasyong nasa loob nito ay mas mahalaga pa. Binuksan niya ang kanyang portfolyo at inilabas ang isang bungkos ng perang papel. Ito ay libu-libong piso. Tila ba isang kislap ng pag-asa sa madilim na gabi ng buhay ni Wata. Narito, Wata,
Isang simpleng halaga at handa akong ibigay sa iyo ang higit pa rito ng regular kung makikipagtulungan ka sa akin. Nawalan ng salita si Wata. Ang pera, ang daming pera na yon. Sapat upang pambili ng gamot ni inay, pambayad sa matrikula ni Ate Lia, isang malaking tugon sa kanyang mga panalangin. Ngunit ang kapalit? Anong kapalit po? Tanong niya. Ang kanyang lalamunan ay tila batuyo. Ngumiti si McCoy. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Simple lang, Wata. Kailangan ko lang ng kaunting impormasyon mula sa iyo. Mga detalye tungkol sa proyekto Sikat Araw. Mga bagong dokumento. Mga plano ni Don Rafa. Ang bawat impormasyon na makukuha mo ay may katumbas na halaga. Hindi mo na kailangang magpakapagod sa hasyenda. Hindi mo na kailangang mag-alala sa iyong pamilya. Lahat ng yan ay mawawala sa isang iglap. Ang puso ni Wata ay nagsimulang magwala. Ang tukso ay napakabigat. Ang pera ay nakasisilaw. Ang imahe ng kanyang inang naghihirap. Ang kanyang kapatid na nangangarap. Lahat ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang isang bahagi ng kanyang sarili ay gustong kunin ang pera at tumakbo. Ito ang solusyon sa lahat ng kanilang problema. Ngunit ang isa pang bahagi ng kanyang puso ay nagsasabing, Hindi ito tama. Naalala niya ang mga aral ni Aling Maricela. Ang dangal ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman, anak. Naalala niya ang kanyang sariling pagpapahalaga sa katapatan, sa pagiging matuwid. At higit sa lahat, naalala niya si Don Rafa. Ang kanyang malamig na tingin? Oo, ngunit sa likod ng lamig na yon, nakita niya ang isang bahid ng pagkilala nang purihin siya nito sa harap ng lahat. Naramdaman niya ang utang na loob, ang hindi nasusulat na pangako ng katapatan dahil sa kabutihang loob na ipinakita ni Rafa. Kahit hindi ito hayag, hindi lamang pinasweldo siya nito, kundi binigyan din siya ng pagkakataong patunayan ang kanyang sarili at pinagkatiwalaan siya ng mga mahalagang dokumento. Ang mga iyon ay sapat na upang hindi niya ipagkanulo ang tiwala ni Rafa. Hindi ko po kayang gawin ang inyong sinasabi. Ginoong McCoy, ang sabi ni Wata. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling buong tapang. Hindi po ako magnanakaw ng impormasyon at hindi ko po kayang ipagkanulo ang tiwala ng aking amo. Ang ngiti ni McCoy ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng isang malamig na tingin. Naiintindihan ko, Wata. Malaki ang pangangailangan ng iyong pamilya. Isipin mo ang iyong ina. Isipin mo ang iyong kapatid. Hindi ba't mas mabuti kung makukuha mo ang lahat ng yon nang hindi nahihirapan? May mga bagay po na mas mahalaga kaysa sa pera, Ginoong McCoy. Ang matatag na sagot ni Wata. Ang dangal po at ang katapatan ay hindi kayang bilhin ng anumang halaga. Biglang tumawa si McCoy, isang tawa na walang tunay na saya. Mahirap ka, Wata, at ang mga mahihirap, karaniwan, ay walang dangal na pinanghahawakan. Tingnan natin kung gaano katagal mo kayang panindigan yan, lalo na kapag nagdurusa na ang iyong pamilya. Sakto, habang nagaganap ang pagtatalo ng dalawa, isang itim na SUV ang dahan-dahang dumaan sa kanto ng kalye. Si Don Rafa. Naroon siya sa barangay Silangan upang bisitahin ang isang community library na pinunduhan ng kanyang kumpanya, bahagi ng kanyang mga inisyatibong pang-charity na mas kilala kaysa sa kanyang sarili. Nakita niya si Wata na nakikipag-usap sa isang lalaki na pamilyar ang mukha, si McCoy. Nakita niya ang pagkabahala sa mukha ni Wata, ang pagkalito, at ang matinding pagtatalo. At nang makita niya ang pagngiti ni McCoy na puno ng panloloko, nagkaroon siya ng kutob. Huminto siya ng bahagya at mula sa loob ng kotse, lihim niyang pinanood ang nangyayari. Nakita niya ang paglabas ng pera mula sa portfolyo ni McCoy. Nakita niya ang matinding pag-iit ng lalaki at ang matatag na pagtanggi ni Wata. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay tila ba napunit. Ang matagal ng pader ng pagdududa,
Ang kanyang mga paniniwala na binuo mula sa pait ng nakaraan ay unti-unting gumuho. Naroon si Wata, isang dalagang may libu-libong dahilan para tanggapin ang tukso, ngunit nanatiling matatag sa kanyang prinsipyo. Ang pagsubok na inakala niyang siya ang nagbigay ay ngayon ay tila ba siya ang sinusubok. Kung ganoon, Wata, sana'y hindi mo pagsisihan ang iyong desisyon. Sabi ni McCoy, ang kanyang boses ay may banta. Hindi ka na muling makakakuha ng ganitong pagkakataon. At tandaan mo, ang mga mahihina ay madaling masaktan. Sumakay siya sa kanyang kotse at umalis. Iniwan si Wata na nanginginig sa takot, ngunit buo pa rin ang kanyang dangal. Nang makita ni Rafa ang pag-alis ni McCoy, isang pakiramdam ng malalim na ginhawa ang bumalot sa kanya, kasunod ng isang matinding takot. Ginhawa dahil napatunayan muli ni Wata ang kanyang katapatan, takot dahil alam niyang hindi natitigil si McCoy. At sa puso ni Rafa, isang kakaibang damdamin ang umusbong. Hindi na lamang paghanga, hindi na lamang paggalang, kundi isang mas malalim, mas mainit na damdamin. Natakot siyang mawala si Wata. Natakot siyang masaktan si Wata. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang kanyang pagsubok ay hindi na tungkol sa paghahanap ng katotohanan, kundi tungkol sa pagkawala ng isang bagay na mahalaga sa kanya. Umalis si Rafa nang hindi nagpapakita kay Wata. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Ang kanyang damdamin ay halo-halo. Ang pagdating ni McCoy ay nagpalinaw sa isang bagay. Hindi na ito laro. Ito ay isang tunay na banta. Hindi lamang sa kanyang imperyo, kundi pati na rin sa dalagang unti-unting nagpapagaling sa kanyang sirang puso. Ang dilim ay nagbabanta, ngunit sa dilim na yon, may isang bagong pag-asa ang unti-unting sumisikat. Ang pagsubok ay nagpapatuloy, ngunit ngayon, magkasama na silang haharap. Sa madilim na ilalim ng Makati cityscape, abala si McCoy sa paghahanda ng kanyang granding panlilinlang. Ang kanyang nangiting matamis ay nagtatago ng isang utak na puno ng tuso at kasamaan. Ang kanyang target, ang malaking kumpanya ni Don Rafa, ang Sison Legaspi Financial Group. Sa tulong ng mga susing impormasyon na nakuha niya mula sa kanyang kapatid na si Clarice, na dating fiancé ni Rafa, at sa kanyang sariling matagal ng pagmamanman, gumawa siya ng isang komplikadong plano. Ito ay isang financial scheme na layuning manipulahin ang stock market at ang ilang mga susing kasunduan upang magdulot ng matinding pagbagsak sa halaga ng kumpanya ni Rafa na magbibigay daan sa kanya na agawin ang malaking bahagi ng shares at lubos na wasakin ang reputasyon ni Rafa sa mundo ng negosyo. Ang bawat galaw ay pinlano ng detalyado. Ang bawat bitag ay inilagay ng maingat. Ang lahat ay para sa isang layunin, ang lubos na paghihiganti at pagkuha ng kapangyarihan. Samantala, sa Hacienda Solana, nagpapatuloy si Wata sa kanyang mga gawain. Ang alaala ng pagpupulong niya kay McCoy ay nananatili sa kanyang isipan. Isang paalala ng kadiliman na tila ba unti-unting lumalapit sa kanyang mundo. Sa kabila ng takot, nanatili siyang matatag. Ngunit may isang kakaibang pakiramdam na nagpapahirap sa kanyang dibdib. Isang kutob na may masamang mangyayari. Isang araw, habang nililinis ni Wata ang conference room pagkatapos ng isang serye ng mga pagpupulong, napansin niya ang isang naiwang folder sa ilalim ng mesa, halos nakatago sa lilim. Nakalabel ito ng Confidential Project Phoenix Acquisition, Phase 2. Nagtaka siya. Ang Project Phoenix ay isa sa mga susing proyekto ni Rafa na matagal nang pinag-uusapan, ngunit wala siyang alam na may acquisition na nagaganap. Dahil sa kanyang pagiging masinop at sa aral na nakuha niya sa proyekto Sikat Araw na halos makalimutan, kinuha niya ang folder upang ibigay kay Don Rafa o kay Manong Nestor. Ngunit habang binubuksan niya ang folder upang malaman kung kanino ito ibibigay, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ay hindi lamang mga plano ng acquisition, kundi isang serye ng mga email at dokumento
na nagdidetalye ng isang hostile takeover ng kumpanya ni Don Rafa. May mga pangalan ng mga dayuhang kumpanya na nakalista, kasama ang mga detalye ng pagmanipula ng stocks at ang mga pekeng financial reports na inilalabas upang pabagsakin ang halaga ng shares ng Season Legaspi Financial Group. Ang pinakamabahala sa lahat, mayroong isang memo na nagtatala ng isang final meeting with MADC sa darating na linggo na nagkukumpirma na si Marco Antonio de la Cruz o Makoy ang utak sa likod ng lahat ng ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at galit. Nagtagumpay si Makoy na makapasok sa mundo ni Don Rafa at ang Hacienda Solana ay nasa bingit ng pagbagsak. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Wata. Ang pag-aalala para kay Don Rafa ay mas matindi pa kaysa sa takot niya. Hawak ang folder na tila ba isang mainit na uling, nagmadali siya patungo sa opisina ni Rafa. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas at ang kanyang hininga ay kinakapos. Kailangan niyang babalaan ng Don. Kailangan niyang sabihin ang lahat ng kanyang natuklasan. Hindi niya kayang makita na masisira ang lahat ng pinaghirapan ni Rafa, lalo na dahil sa kanyang kaaway na personal. Pagdating niya sa harap ng opisina ni Rafa, nakita niya ang Don na abala sa telepono. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon at pag-aalala. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Narinig niya ang boses ni Rafa na may bahid ng galit. Paano nangyari ito? Sino ang gumawa nito? Hanapin ninyo. Huminga ng malalim si Wata. Ito na ang tamang oras. Kumatok siya ng mahina. Pasok, ang sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay malamig at matalim. Nang makita niya si Wata na hawak ang folder, isang alon ng pagtataka ang dumaan sa kanyang mga mata. Ano iyan, Wata? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagdududa. Ang kanyang isip ay agad na bumalik sa kanyang mga pagsubok noon. Ang kanyang pinakamasamang takot ay muling nagparamdam. Don Rafa, kailangan niyo pong makita ito. Ang sabi ni Wata, ang kanyang boses ay halos pabulong. Natagpuan ko po ito sa conference room. Ito po ay tungkol sa Proyekto Phoenix at kay Ginoong Makoy. Iniabot niya ang folder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kinuha ni Rafa ang folder. Habang binabasa niya ang mga nilalaman, lalong naninigas ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang kanyang panga ay humigpit. Nakita niya ang mga pangalan, ang mga plano, ang ebidensya ng malalim at masalimuot na panlilinlang na nagpapabagsak sa kanyang imperyo. Ngunit habang nakikita niya ang pangalan ni Makoy at habang tinitingnan niya si Wata na nakatayo sa harap niya, ang isang malalim na sakit sa kanyang dibdib ay muling nagpaalala sa kanya ng kanyang nakaraan. Ang kanyang isip na binulag ng galit at pait ng mga dating pagtataksil ay gumawa ng isang koneksyon na hindi tama. Kaya pala, ang bulong ni Rafa, ang kanyang boses ay tila yelo. Kaya pala nagpakita ka ng kabutihan. Kaya pala hinayaan kitang makapasok sa mga pinakamahalagang lihim ko. Ito pala ang plano niyo ni Makoy, hindi ba? Ang magpanggap na tapat upang mas madaling makuha ang aking mga sikreto. Nanlaki ang mga mata ni Wata. Don Rafa, ano po ang sinasabi ninyo? Hindi po. Hindi ko po kilala si Ginoong Makoy. Maliban sa minsan niya akong sinubukang suhulan para lang ipagkanulo kayo. Pero hindi ko po ginawa. Ang folder na ito, patunay po ito na gusto ko kayong babalaan. Tumayo si Rafa. Ang kanyang mga mata ay umalab sa galit at sakit. Babalaan. Sa tingin mo ba bulag ako, Wata? Nakita kita. Nakita ko kayo ni Makoy sa barangay Silangan. Ang matamis niyang pananalita, ang perang iniaalok niya. Inakala ko na totoo ka. Inakala ko na naiiba ka. Ngunit isa ka rin pala sa kanila. Isang manloloko, isang oportunista na handang magpanggap para sa pera. Ang kanyang boses ay unti-unting lumakas, puno ng pait. Ibigay mo sa akin ang lahat ng impormasyon na mayroon ka, ang lahat ng nakuha mo.
ang lahat ng kasunduan na ginawa mo sa kanya. Pakiramdam ni Wata ay sinampal siya ng pinakamalakas na puwersa. Ang bawat salita ni Rafa ay tila ba isang patalim na tumatarak sa kanyang puso. Ang pagdududa, ang galit, ang lahat ng sakit na matagal nang kinikimkim ni Rafa ay ngayon ay bumubuhos sa kanya. Ang lalaking pinuri siya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, kahit sa tahimik na paraan, ay ngayon ay tinatawag siyang manloloko, isang traidor. Don Rafa, paano po ninyo nasasabi iyan? Ang sabi ni Wata, ang kanyang boses ay nanginginig na sa pagpipigil ng luha. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, ang lahat ng pagtitiwala na ibinigay ko sa inyo, ang folder na yan ang patunay na ako ay tapat. Ako ang nagbabala sa inyo. Kung gusto ko kayong saktan, matagal ko nang ginawa. Matagal ko nang tinanggap ang pera ni Ginoong McCoy. Pagtitiwala, tumawa si Rafa ng mapait. Ang salitang iyan ay isa lamang kasinungalingan sa mundo na ito, Wata. Ang lahat ay may presyo. Ang dangal na sinasabi mo, ito ay isang maskara lamang upang makapasok sa aking mundo at tuluyang sirain ako. Katulad ka rin ng ex-fiancé ko. Katulad ka rin ng dati kong kaibigan. Lahat kayo ay pare-pareho. Mga mapagsamantala. Ang mga salita ay tumatak sa puso ni Wata na mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit. Ang kanyang puso ay tila ba nabiyak. Ang kanyang mga pangarap ay nadurog. Ang lahat ng kanyang pagtitiyaga, ang lahat ng kanyang katapatan ay ngayon ay tinapakan at tinawag na kasinungalingan. Sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan niya, ito ang pinakamasakit. Hindi niya maintindihan kung paano siya nagawa ni Rafa na pagdudahan ng ganito. Ang luha ay unti-unting dumaloy sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Kung iyan po ang paniniwala ninyo, Don Rafa, kung iyan po ang tingin ninyo sa akin. Ang sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng dalamhati, ngunit may matinding desisyon. Kung tingin ninyo po ay manloloko ako, wala na po akong dahilan para manatili dito. Ayoko po na tawagin akong traidor. Hindi po ako traidor. Dahan-dahan, ibinalik niya ang folder sa mesa. Ang lahat ng nasa loob niyan ay para po sa inyo, Don Rafa. Sana po ay magising kayo sa katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Ngunit kung ang pagtitiwala ninyo sa akin ay ganito kadali mawala, hindi na po ako magtatagal dito. Lumabas si Wata ng opisina. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat hininga ay puno ng sakit. Ang kanyang puso ay dumudugo. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ang Hacienda Solana, na minsan niyang itinuring na isang lugar kung saan niya maaaring matupad ang kanyang mga pangarap, ay ngayon ay naging isang kulungan ng pagtataksil at sakit. Ang kanyang tanging nais ay bumalik sa barangay Silangan, sa piling ng kanyang ina at kapatid, kung saan siya ay ligtas, kung saan siya ay tunay na pinaniniwalaan at minamahal ng walang pagdududa. Nang makalabas si Wata, tila ba bumalik sa kanyang katinoan si Rafa. Ang kanyang galit ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Ang kanyang hininga ay kinakapos, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa folder na iniwan ni Wata. Binasa niya muli ang mga dokumento, at doon, sa gitna ng mga patunay ng panlilinlang ni McCoy, ay nakita niya ang mga liham na nagpapatunay sa mga pagtatangkang suhulan ni McCoy si Wata. Nakita niya ang mga petsa na nagtutugma sa araw na nakita niya si McCoy sa barangay Silangan. Biglang pumasok si Manong Nestor. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Don Rafa, nakita ko si Wata na umiiyak habang palabas. Anong nangyari? Hindi ko pa po nakita ang batang yan na ganoon kasakit ang puso. Nang makita si Manong Nestor, tila ba nagkaroon ng ilaw si Rafa sa kanyang madilim na isipan. Manong Nestor, ang sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nagkamali ako. Nagkamali ako ng malaki. Ipinaliwanag niya ang lahat, ang kanyang pagdududa, ang kanyang galit, ang kanyang mga maling akusasyon. Kinuha ni Manong Nestor ang folder at binasa rin ang mga nilalaman. Don Rafa,
Ang sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng bigat. Si Wata ay hindi kailanman magtataksil sa inyo. Matagal na po akong naglilingkod sa inyong pamilya. Nakita ko na po ang maraming tao, ngunit si Wata ay may dalisay na puso. Ang ginawa niya ay upang protektahan kayo. Siya ang biktima, hindi ang nagkasala. Ang mga salita ni Manong Nestor ay tila ba bumuo ng isang buong larawan sa isipan ni Rafa. Ang kanyang mga pagsubok, ang kanyang matibay na prinsipyo, ang kanyang pagtanggi sa pera ni McCoy. Ang lahat ng yon ay nagpapatunay sa kanyang katapatan. At ngayon, dahil sa kanyang sariling takot at pagdududa, itinaboy niya ang tanging taong nagpakita sa kanya ng tunay na kabutihan. Naramdaman niya ang isang matinding pagsisisi na tila ba sumusunog sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang pagsubok kay Wata ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng katotohanan sa iba, kundi tungkol sa paghahanap ng katotohanan sa kanyang sarili. At sa pagsubok na yon, siya ang bumagsak. Samantala, sa barangay Silangan, kahit puno ng sakit, hindi sumuko si Wata. Sa tulong ni Aling Maricela at Ate Lia, na naniniwala sa kanyang integridad, nagsimula siyang mangalap ng mga ebidensya mula sa kanyang mga kaibigan at kapitbahay. Mga patunay na tinanggihan niya ang suhol ni McCoy. Alam niya na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili, hindi lamang para kay Don Rafa, kundi para sa kanyang sariling dangal at para sa kanyang pamilya. Ang barangay Silangan ng kanyang kanlungan, ang kanyang lakas. Dito, siya ay hindi nag-iisa. Ang sakit ay nagpapalakas sa kanya at ang kanyang pag-asa ay nananatiling buhay. Ang pagsubok ay nagpapatuloy, ngunit ngayon, ang laban ay para sa kanyang dangal at para sa katotohanan. Ang bawat sandali ay nagdadala ng mas malalim na kahulugan sa kanilang kwento. Isang kwento ng pagtitiwala, pagtataksil, at ang hindi matitinag na diwa ng isang babaeng nagtataglay ng tunay na dangal. Ang opisina ni Don Rafa, na dating kuta ng kanyang kapangyarihan at pagdududa, ay ngayon ay naging silid ng pagsisisi. Ang mga dokumento na iniwan ni Wata, kasama ang mga paliwanag ni Manong Nestor, ay tila mga saksing sumisigaw sa kanyang pagkakamali. Ang bawat pahina na nagpapatunay sa kadiliman ni McCoy ay lalong nagpapatunay sa dalisay na puso ni Wata. Nakita niya ang mga liham na naglalaman ng mga alok ng suhol, ang mga petsa na nagtutugma sa araw na nakita niya si McCoy sa barangay Silangan. Lahat ng ito ay nagbigay linaw sa lahat. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Ako ang bumagsak, Manong Nestor. Ang bulong ni Rafa, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ako ang nagbigay ng pagsubok, ngunit ako ang hindi nakapasa. Ibinulag ako ng aking sariling pait at takot. Ang imahe ni Wata na umiiyak habang papalabas ng kanyang opisina ay tila ba isang saksak sa kanyang puso. Ang sakit na idinulot niya sa dalaga ay mas matindi pa sa anumang sakit na kanyang naramdaman noon. Hindi lang basta nawalan siya ng tiwala, kundi sinira niya ang dangal ng isang taong buong pusong nagpakita ng katapatan. Hindi pa huli ang lahat, Don Rafa. Ang sabi ni Manong Nestor, ang kanyang tinig ay may pag-asa. Alam kong nasasaktan si Wata, ngunit kilala ko siya. May pusong ginto ang batang yan. Ang kailangan lang ay ang inyong pagsisisi at ang inyong katapatan. Sa gabing yon, hindi nakatulog si Rafa. Ang bawat sandali ay puno ng panghihinayang. Kinabukasan, isang desisyon ang kanyang ginawa. Kailangan niyang hanapin si Wata. Kailangan niyang humingi ng tawad. At kailangan niyang protektahan siya, ano man ang mangyari. Pinulong niya ang kanyang legal team at sinimulan ang agarang aksyon laban kay McCoy. Ang mga dokumento na ibinigay ni Wata ay sapat na upang simulan ang isang malawakang investigasyon at pigilin ang anumang pagtatangka ni McCoy na agawin ang kanyang kumpanya. Ngunit ang pinakamahalaga para kay Rafa ay hindi na ang kumpanya, kundi si Wata. Ihanda mo ang kotse, Manong Nestor.
Ang sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Pupunta tayo sa Barangay Silangan. Ang biyahe patungong Barangay Silangan ay tila walang katapusan. Habang papalayo sila sa marangyang syudad at papalapit sa masikip at makulay na komunidad, unti-unting lumalambot ang puso ni Rafa. Nakita niya ang mga bata na naglalaro sa kalye, ang mga tindahan na puno ng buhay, ang mga ngiti ng mga tao sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay. Ito ang mundo ni Wata. Isang mundo na malayo sa lamig at pagdududa ng kanyang sariling buhay. Nang makarating sila sa maliit na bahay ni Wata, bumaba si Rafa, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang bahay ay simple lamang, ngunit puno ng init at buhay. Narinig niya ang mahinang musika at ang tawanan ng mga tao sa loob. Kumatok si Manong Nestor at pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Si Aling Maricela ang bumungad at sa likod niya, si Ate Lia. Ang mga mata nila ay nagulat nang makita si Don Rafa. "Magandang gabi po, Aling Maricela, Ate Lia." Ang sabi ni Rafa, ang kanyang tinig ay may bahid ng paggalang na hindi niya kailanman nagamit sa sinumang katulong niya. "Nandito po ako para kay Wata. Nais ko po siyang makausap." Nag-aalangan si Aling Maricela. "Naku, Don Rafa, pasensya na po. Ayaw po yata ni Wata na makipag-usap sa kahit sino ngayon. Nasasaktan pa po yata siya." Ngunit hindi sumuko si Rafa. "Aling Maricela, Ate Lia, kailangan ko po siyang makausap. Napakalaki po ng pagkakamali ko at kailangan ko po siyang hinga ng tawad." Biglang lumabas si Wata mula sa likod ng pinto. Ang kanyang mga mata ay namumula pa rin sa pag-iyak. Nang makita niya si Rafa, nanigas siya. "Ano po ang ginagawa ninyo rito, Don Rafa?" Ang sabi niya. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng sakit. "Wala na po tayong pag-uusapan. Wala na po akong paninindigan sa inyo. Hindi po ba ako manloloko?" Sa mga salitang yon, naramdaman ni Rafa ang matinding kirot. Ito ang bunga ng kanyang sariling pagdududa. "Wata," ang sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Napakalaki ng pagkakamali ko. Alam ko, nasaktan kita ng sobra. Ngunit sana, pakinggan mo ako." Lumabas si Wata, ngunit lumayo ng bahagya sa kanya. "Hindi po. Wala na po akong dapat pakinggan sa inyo. Akala ko po, nagtiwala kayo sa akin. Akala ko po, may pinagsamahan tayo. Kahit sa simpleng paraan. Ngunit binasura ninyo po ang lahat." Nang makita ang matinding sakit sa mata ni Wata at ang kanyang pagtanggi, alam ni Rafa na kailangan niyang gawin ang isang bagay na hindi niya kailanman inisip na gagawin niya. Dahan-dahan, sa harap ni Aling Maricela, Ate Lia, at ng ilang kapitbahay na nagsimulang magtinginan, lumuhod si Rafa. "Wata," ang sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. "Alam ko, wala akong karapatan na humingi ng tawad sa'yo. Hindi sapat ang anumang salita upang burahin ang sakit na idinulot ko. Ngunit sana, maniwala ka sa akin. Nagkamali ako. Lubos akong nagkamali. Ibinulag ako ng aking nakaraan, ng aking mga takot. Nakita kita na malinis, matapat. Ngunit pinili kong pagdudahan ka dahil sa aking mga sariling pait. Patawarin mo ako, Wata." Ang pagluhod ni Rafa, ang isang Don Season Legaspi, sa harap ng isang simpleng dalaga sa Barangay Silangan, ay nagulat sa lahat. Napatakip si Aling Maricela sa kanyang bibig at si Ate Lia ay napaluha. "Humingi ako ng tawad, hindi lamang dahil sa pagkakamali ko." Patuloy ni Rafa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Humingi ako ng tawad dahil sa isang bagay na mas malalim pa. Wata, sa lahat ng pagsubok na ibinigay ko sa iyo, sa lahat ng pagtatangka kong alamin ang iyong tunay na kulay, ang tanging natuklasan ko ay ang tunay na kulay ng aking puso. Wata, mahal kita." Hindi ito paghanga, hindi ito paggalang lamang, ito ay pagmamahal. "Natakot akong mawala ka, natakot akong masaktan ka. Patawarin mo ako at bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan ang aking pagmamahal." Nawalan ng salita si Wata. Ang pag-amin ni Rafa
ay tila ba isang dagat ng damdamin na humampas sa kanya. Ang pagluhod niya, ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pag-amin ng pagmamahal, lahat ay totoo. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng Don, ang kanyang puso ay unti-unting lumambot, ngunit hindi pa rin nawawala ang sakit. Subalit, ang sandali ng kanilang emosyonal na pagtatapat ay biglang naputol. Mula sa dulo ng kalye, may mga motor na dahan-dahang lumapit. Mga lalaking may matutulis na tingin at may mga tattoo sa kanilang mga braso. Sa kanilang likuran, may dalawa pang itim na SUV ang huminto. Ang bawat isa ay may hawak na matutulis na bagay, mga patalim at bakal na tubo. Mabilis na kumalat ang takot sa barangay Silangan. Ang isa sa mga lalaki, na tila ba ang kanilang pinuno, ay tumayo sa harap. Sino si Diwata Maliksi? Ang tanong niya. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng banta. Narito kami para tapusin ang kanyang bibig at ang sino mang magtatanggol sa kanya. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Wata. Si Makoy, hindi siya susuko ng ganoon kadali. Alam niyang nahanap na ni Rafa ang katotohanan at ang tanging paraan upang pigilan siya ay ang pagputol sa ugat, si Wata. Mabilis na tumayo si Rafa, inilagay ang kanyang sarili sa harap ni Wata. Huwag ninyong galawin si Wata. Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay may awtoridad, ngunit may halo ng galit. Kaya pala, tumawa ang pinuno ng grupo. Kayo pala ang nagtatago ng sikreto ng Don. Akala mo, matatakasan mo kami, Wata? Hindi ka nagkakamali. Ngayon, tapos na ang laro. Naramdaman ni Wata ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang kamay. Si Rafa. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang paghawak ay matatag. Sa mga sandaling iyon ng matinding panganib, nawala ang lahat ng sakit at pagdududa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding pangangailangan na protektahan ang kanyang pamilya, ang kanyang komunidad, at ang lalaking ngayon ay handang magsakripisyo para sa kanya. Hindi ko po kayo hahayaan na saktan ang aking pamilya at ang aking komunidad. Ang sigaw ni Wata, ang kanyang boses ay malakas at matatag. Sa isang iglap, tila ba nagkaroon ng kilusan sa buong barangay Silangan. Mula sa mga bahay, lumabas ang mga tao. Ang mga kapitbahay na dating nagkukwentuhan at nagtatawanan ay ngayon ay may hawak na mga walis, upuan, at kung ano-anong kagamitan na maaring magamit sa pagtatanggol. Si Manong Nestor, kasama ang driver ni Rafa, ay lumapit rin, handang tumulong. Ang diwa ng bayanihan ay umusbong. Ang pagkakaisa ng komunidad ay naging pader, laban sa mga sumasalakay. Hindi ninyo pwedeng saktan ang aming kapitbahay, ang sigaw ng isang matandang babae. Umalis kayo rito, hindi namin kayo kailangan, ang sigaw ng isang binata. Nagkaroon ng gulo. Ang mga tauhan ni Makoy ay sumugod, ngunit sinalubong sila ng mga tao ng barangay Silangan na puno ng tapang at determinasyon. Lumaban si Rafa, hindi bilang isang Don, kundi bilang isang lalaki na nagtatanggol sa kanyang minamahal. Ang kanyang mga suntok ay mabilis at malakas at pinrotektahan niya si Wata sa bawat atake. Si Wata naman, sa kabila ng kanyang maliit na pangangatawan, ay gumamit ng kanyang bilis at talino upang tulungan si Rafa at upang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Rafa ang pinuno ng grupo na sumusugod kay Wata. Mabilis siyang kumilos, hinarangan ng atake, at sa isang mabilis na galaw, naagaw niya ang patalim ng lalaki. Sino ang nagpadala sa inyo? Ang tanong ni Rafa, ang kanyang boses ay puno ng galit. Si Ginoong Makoy po. Ang sagot ng lalaki, nanginginig sa takot. Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis na tinawagan na ni Manong Nestor kanina pa. Agad na inaresto ang mga tauhan ni Makoy. Ang kaguluhan ay humupa, ngunit ang tensyon ay nanatili. Si Rafa, na may ilang galos sa kanyang mukha at braso, ay tumingin kay Wata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-aalala.
Ayos ka lang ba, Wata? Ang tanong niya. Ang kanyang tinig ay malambot. Tumango si Wata. Ang luha ay umagos sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa at pasasalamat. Ayos lang po ako, Don Rafa. Salamat po. Ngunit hindi na siya Don Rafa para kay Wata. Sa sandaling yon, sa gitna ng lahat ng kaguluhan at panganib, nakita niya ang tunay na Rafa. Isang lalaking handang magsakripisyo, handang lumaban, at handang magmahal. Wata, ang sabi ni Rafa, hinawakan ng kanyang mga kamay. Hindi na ako susuko, hindi na ako magdududa. Alam ko na ngayon ang tunay na halaga ng pagtitiwala at pagmamahal. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon na patunayan ang aking pagmamahal? Tumingin si Wata sa mga mata ni Rafa. Ang pait ay unti-unting nawala, napalitan ng isang mainit na pakiramdam ng pag-asa. Nakita niya ang sinseridad, ang pagsisisi, at ang malalim na pagmamahal sa mga mata ng lalaking minsan niyang kinatakutan, minsan niyang kinamuhian dahil sa pagdududa, ngunit ngayon ay unti-unting nagiging bahagi ng kanyang mundo. Sa likod nila, nagalak ang komunidad ng Barangay Silangan. Ang kanilang pagkakaisa ay nagtagumpay. Ang kabutihan ay nanaig. At sa gitna ng kaguluhan, isang bagong simula ang umusbong. Isang simula na puno ng pag-asa, pagmamahal at tiwala. Ang dilim ay naglaho at ang liwanag ay muling sumikat sa Barangay Silangan. At sa puso ng dalawang taong natagpuan, ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at dangal. Nang lumubog ang araw sa Barangay Silangan, kasabay nito ang paglubog ng kaharian ng kasinungalingan at pagtataksil ni Marco Antonio Macoy de la Cruz. Ang mga saksing nakita ang tangkang pag-atake, kasama ang matibay na ebidensyang naibigay ni Wata at ang buong puwersa ng legal team ni Don Rafa, ay sapat upang tuluyan siyang ikulong at harapin ang buong bigat ng batas. Ang kanyang mga balak na agawin ng kumpanya ni Rafa at sirain ang kanyang reputasyon ay hindi nagtagumpay. Sa halip, siya ang nawalan ng lahat. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang kalayaan, at ang kanyang pangarap na kapangyarihan. Ito ay isang matinding paalala na ang kasamaan, gaano man ito kagaling itago, ay hindi kailanman magtatagumpay sa huli. Para kay Don Rafaelito Rafa Sison Legaspi, ang mga araw na sumunod ay puno ng trabaho, hindi lamang sa muling pagbuo ng kanyang imperyo, kundi pati na rin sa muling pagtatayo ng kanyang sarili. Ang mga bakas ng pisikal na labanan sa Barangay Silangan ay mabilis na naghilom, ngunit ang mga sugat sa kanyang kaluluwa ay mas matagal bago magkabukod. Ngayon, wala na ang kanyang pagdududa. Napalitan ito ng matinding pagsisisi. Ang bawat desisyon na kanyang ginawa, ang bawat salita na kanyang binitawan kay Wata, ay bumalik sa kanya, isang masakit na paalala ng kanyang kamalian. Ngunit hindi siya sumuko. Tulad ng isang puno na naputol, ngunit muling tumubo ng mas matibay, muling binuo ni Rafa ang kanyang kumpanya. Nilinis niya ang lahat ng bakas ng panlililang ni Macoy, pinatibay ang mga seguridad, at ibinalik ang tiwala ng mga investor. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa kanyang negosyo, kundi sa kanyang puso. Ang malamig at nag-iisang bilyonaryo na dati binubulag ng nakaraan ay unti-unting lumalambot. Naging mas bukas siya, mas nakikinig, at mas nagtitiwala. Ang mga pagsubok na kanyang ibinigay sa iba ay nagturo sa kanya ng pinakamahalagang aral sa buhay. Ang tunay na halaga ng tiwala ay hindi matatagpuan sa pagdududa, kundi sa pagtanggap ng katotohanan. Ang Hacienda Solana, na dating tila ba isang maringgal na kastilyo ng kalungkutan, ay dahan-dahang nagbabago. Ang malamig na katahimikan ay napalitan ng mahihinang tawanan. Ang mga seryosong usapan ay sinasalitan ng malayang kwentuhan. Ngunit ang pagbabago ay hindi lamang sa kapaligiran. Ito ay dahil sa isang babae na nagdala ng liwanag at buhay sa bawat sulok nito. Si Diwata Wata Maliksi, isang hapon,
Ilang linggo pagkatapos ng insidente sa Barangay Silangan, habang naglalakad si Wata sa hardin ng hasyenda, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Rafa. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig, kundi puno ng init at isang pamilyar na kaba na nakita niya noon. Wata, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng damdamin. May mahalaga akong nais sabihin sa'yo. Dinala ni Rafa si Wata hindi sa isang mamahaling restaurant o sa isang engranding ballroom, kundi sa isang lugar na may espesyal na kahulugan para sa kanya. Sa gitna ng kanyang pribadong aklatan, sa mismong lugar kung saan unang nagsimula ang kanilang pagsubok. Ang sikat ng araw ay sumisinag sa bintana. Nagbibigay ng gintong liwanag sa lumang kahoy at mga libro. Wata, ang sabi ni Rafa. Lumuhod siya sa harap ng dalaga, hindi sa isang formal na paraan, kundi sa isang taos pusong paraan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalabas niya ang isang maliit na kahon. Hindi ito puno ng mamahaling singsing na puno ng diamante, kundi isang simple, ngunit eleganteng singsing na may disenyong kumakatawan sa isang sampagita. Ang pambansang bulaklak ng Pilipinas, simbolo ng pagmamahal, kapurihan at kalinisan. Wata maliksi, ang sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng luha at pag-asa. Sa buong buhay ko, hinabol ko ang kayamanan, ang kapangyarihan. Ngunit ang tanging nakita ko ay ang kadiliman at pagtataksil. Ikaw ang nagpakita sa akin ng tunay na halaga ng buhay. Ikaw ang nagturo sa akin ng dangal, ng tiwala, at ng pagmamahal. Minahal kita hindi lamang sa iyong ganda, kundi sa iyong puso, sa iyong kalinisan, sa iyong katapatan. Alam ko, nagkamali ako ng sobra, ngunit sana bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa iyo araw-araw na karapat-dapat ako sa iyong pagmamahal. Bibigyan mo ba ako ng karangalan na makasama ka habang buhay upang buuin ang isang bagong simula, kasama ang iyong pamilya at ang iyong mga pangarap? Nawala ng salita si Wata. Ang luha ay umagos sa kanyang mga mata, ngunit ito ay luha ng saya at pag-asa. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Rafa, ang kanyang pagsisisi at ang malalim na pagmamahal na ngayon ay malaya nang naipapahayag. Ang sampagita sa singsing ay nagpaalala sa kanya ng kanyang pamilya, ng kanyang pinagmulan, at ng kanyang mga aral. Don Rafa, ang sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi po ako karapat-dapat sa inyong lahat ng ito. Wata, pigil ni Rafa. Ikaw ang higit na karapat-dapat. Ikaw ang nagturo sa akin ng lahat at hindi na ako Don Rafa para sa iyo. Ako si Rafa, ang Rafa na nagmamahal sa iyo. Dahan-dahan, kinuha ni Wata ang singsing at isinuot sa kanyang daliri. Opo Rafa, ang sabi niya. Ang kanyang ngiti ay lumiwanag tulad ng araw. Opo, mahal ko. Tatanggapin ko po ang inyong pagmamahal at bibigyan ko po kayo ng aking buong puso. Niyakap ni Rafa si Wata ng mahigpit, isang yakap na puno ng ginhawa, saya, at isang pangako ng habambuhay na pagmamahal. Hindi lamang si Wata ang naging bahagi ng buhay ni Rafa. Ang kanyang pamilya, ang Barangay Silangan, ay naging bahagi rin ng kanyang bagong mundo. Siniguro ni Rafa na si Aling Maricela ay makakuha ng pinakamahusay na paggamot. Ang kanyang karamdaman ay unti-unting gumaling at ang kanyang nangiti ay muling bumalik, mas maliwanag kaysa dati. Si Ate Lia, sa tulong ng scholarship na itinatag ni Rafa sa kanyang pangalan, ay nakapag-aral sa prestihiyosong technical school at natupad ang kanyang pangarap na maging isang mahusay na engineer, handang magbigay ng kontribusyon sa kanilang komunidad. Ang Hacienda Solana ay hindi na isang malamig na mansyon. Sa pagdating ni Wata, ito ay naging tahanan. Nagkaroon ng mga bagong proyekto sa hacienda, hindi lamang para sa negosyo, kundi para sa komunidad. Nagtatag si Wata ng mga programa para sa mga bata ng Barangay Silangan,
Nagtayo ng mga community learning center at nagbigay ng mga oportunidad sa trabaho para sa mga residente. Ang Hacienda Solana at ang Barangay Silangan ay hindi na dalawang magkaibang mundo, kundi dalawang mundong pinag-isa ng pagmamahal at pagkakaisa. Ang bawat sulok ng hasyenda ay napuno ng ingay ng mga bata, ang amoy ng sariwang lutong pagkain at ang musika ng tawanan. Si Wata, bilang bagong may bahay ng hasyenda, ay nagpatuloy sa kanyang mga gawaing charity, hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang isang pasyon. Si Rafa ay laging nasa tabi niya, sumusuporta sa bawat desisyon niya, at kasama niya sa bawat hakbang. Isang umaga, habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa silangan, sina Rafa at Wata ay magkasamang nakatayo sa balkonahe ng Hacienda Solana. Ang ginintoang sinag ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanilang mga mukha, nagbibigay ng isang mainit at maliwanag na glow. Hawak kamay silang nakatayo. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa horizon, sa isang bagong simula. Salamat, Wata, ang sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Salamat sa pagbabago sa akin. Salamat sa pagturo sa akin na ang dangal at pagmamahal ay ang pinakamahalagang yaman. Ngumiti si Wata, sumandal sa balikat ni Rafa. Salamat din po, Rafa, ang sabi niya. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na magmahal at mahalin ng tapat. Ang kanilang pagmamahalan ay isang patunay na ang kabutihan at dangal ay may kapangyarihang baguhin ang pinakamatigas na puso at ang pag-ibig ay kayang lampasan ang anumang hadlang ng lipunan. Ang Hacienda Solana ay hindi na lamang isang ari-arian. Ito ay naging simbolo ng isang bagong bukang liwayway. Isang bukang liwayway na puno ng pag-asa, pagmamahal, at walang hanggang tiwala. Ang dilim ay lumisan na, at ang liwanag ng tunay na pagmamahal ay mananatili, kasing liwanag ng araw na sumisikat sa kanilang buhay.